May sama pa rin ba ng loob si Carla Abellana sa kanyang ama at veteranong aktor na si Ray PJ Abellana? Ito ang tanong ng mga netizens matapos malamang hindi pala imbitado si Ray sa kasal ni Carla nitong December 27. Naganap sa Tagaytay ang pag-iisang dibdib ni na Carla at Dr. Reginald Santos. Sa isang text sa isang entertainment online site, sinabi ni Ray na no invite po, nang tanungin kung bakit wala siya sa kasal ng anak. Sa tanong naman na kung ano ang kanyang wish para sa anak. Ayon sa aktor, I feel worried for them, and I wish they will acknowledge the righteous ways of God to make them realize what is right and wrong for them, to avoid bad luck. Pahayag ng aktor. Matatanda ang ikinasama ng loob ni Carla ang pagpapaunlak ng radio interview ng ama sa programang Christopher Minute noong kainitan ng issue ng paghihiwalay nila ni Tom Rodriguez. Hindi umano nagustuhan ni Carla ang hindi paghingi ng permiso sa kanya ni Ray, who was asked what he knew about the separation. Natural, ang dami-daming kababayan natin ang nagbibigay ng awa ngayon kay Ray PJ Abellana dahil hindi nga siya imbitado sa kasal ng kanyang anak na si Carla Abellana kay Doc Red Santos. Natural tayo mga Pilipino kasi pinanday na tayo ng paniniwala na ang pagpapakasal ng anak ay kailangan may basbas ng magulang. Kaya naaawa sila kay Ray Abellana nagsabing no invite. I feel worried for them. Yun ang sabi niya, di ba? Oo. And alam mo naman tayo mga Pilipino, lagi natin sinasabi kung sino yung wala. Yun ang hinahanap. Oo. Correct. At saka napaka mahalaga na ang pagpunta sa kasal ng mga magulang ay talaga minamarkahan yan. Kapag wala talaga, agad-agad may 1+1 kaagad yan. Nako, may problema. Lalo pa stepdad ang nandoon, di ba? Correct. Kasama ni Rian ang kanyang nanay. Ayan, alamin natin ano nga ba ang reaksyon ng ating mga CFMers. Unang-una na, si Juris Dr. Channel na nasa Greece na ngayon. Hindi ko rin masisisi si Carla Abellana. Baka malalim ang pinanggagalingan, kaya ganun ang dynamics nila ng tatay niya. Pero kung ako ang groom, red flag yan. Nasa Bible naman, na ang paggalang sa magulang ay may kaakibat na biyaya. Kaya si Carla na ang bahalang dumiskarte niyan. Ayan tuloy, Carlos Yulo left that group. Ayan. Kadamay si Kaloy. Di ba? Ito naman ang kay kay Wating-Wating muna. May mga pamilya talagang malaking factor ang parents, lalo na ang daddy. Kapag buo ang support at gabay nila, mas tumitibay ang relasyon. Kaya baka ngayon, low-key na lang si Carla, tahimik, malayo sa mata ng tatay. Yan ang kanyang punto, no? Tapos kay Miss Nags, ang sabi niya, sa kulturang Pilipino, mahalaga ang presensya ng mga magulang sa kasal. Kaya lang, may malalalim na dahilan o family dynamics na hindi natin nakikita sa harap ng kamera ang namagitan sa mag-ama. Bagamat masakit para kay Ray ang hindi maimbitahan, respeto pa rin sa desisyon ni Carla ang nangibabaw. Oo, totoo yan. Kasi sila yung ikakasal di ba? Yes. Ika nga natin ibigay natin sa kanila yon. Kasal nila to di ba? Kaya lang, nakalulungkot makita talaga na wala yung magulang doon. Nung unang kasal niya kay Tom Rodriguez, di ba? Ang naghatid naman ay si Ray. Yun naman. Kaya naman, tignan na lang natin yung nung una. Nung pangalawa, syempre, hindi naman sa lahat ng bagay meron talagang maayos na samahan, kaya dumarating talaga sa ganyan na hindi na talaga pwede yung una, pwede pa rin maging pangalawa. Katulad ni Ray PJ Abellana, wala siya pangalawa, pero nung una, pasok siya. Diba? Yun lang. Kasi nagpa-interview siya na I'm not a cheater, diba? Kasi pinalalabas ni Carla at ng mami niya na nag-cheat ng 3 beses si Ray. Ang sabi niya, hindi nangyari yon at hindi rin ako nagkulang ng pagpapahalaga sa mga bata. Talagang ginawa niya yung pagiging tatay. Pero di ba, Nay? Pinagkikwentuhan natin, sana matapos na ito na happy ending ang lahat. Umatin ang tatay niya, si Ray PJ, tapos si Tom, tapos nag-asawa na siya, tapos clear. Para lahat, masaya lahat. Diba? Sabi ni Dan Clavesillas, kawawa naman po si PJ Abellana.
na Dennis Padilla siya. Ayun gano'n na Dennis Padilla siya. Isa rin po akong ama, hindi ko gaano, alam ko gaano po kasakit mabaliwala ng anak. Gaano po ba kasama ang ginawa ng ama para ganyanin. O, tanong yung kanya ha, ano daw ba'y malalim na problema para sadyain ni Carla na wala doon ang tatay niya. Mahirap yan, masakit sa bawat magulang yung nangyaring ito. At sabi naman na Eddie Litada, ano nga po ba kasi ang nangyari at wala si Rhea Abellana sa kasal nitong si Carla? Magkagalit pa rin ba sila? Pero sana inimbita pa rin bilang respeto sa tatay niya. Ano yun? Parang Eddie Litada, pabalat bunga, parang gano'n, ano? Kung hindi man magpunta, at least she did her part. Parang gano'n. Kaloka, sabi ni Gyson Magdadaro, kahit ano pa ginawa ng tatay niya, dapat nandun yun. Kasi pamilya pa din. Baka afraid lang siya na mamaya pag-interview ng CFM ang tatay niya, madulas na naman. Oo, dito sa Christopher Minute nagsimula yun. Yung sama ng loob ni PJ na nakarating kay Carla. Pero alam mo, wala akong nakitang masama sa panayam natin kay Ray eh. Di ba? Tapos bilang nagpa-interview na yung mag-ina, kasi he cheated thrice. 3 times daw. Parang ganon. Tsaka hindi raw nagsusustento sa mga anak. Parang ganon. Nay, markado na hindi pag-imbitado ang magulang sa kasal, Sara Jeronimo, Heart Evangelista, Carla Estrada. Ano to? Carla Estrada? Ba't nagkaroon Jamie Dacia ng Carla Estrada? Okay. Markado na pag di imbitado ang magulang sa kasal. Okay. Minamarkahan nga naman yan. Yun. Sinasabi mabuhay ang relasyon kapag hindi imbitado ang mga magulang. Parang hindi raw magpo-prosper yung samahan. Pero hindi po hindi naman sila magdidikta rin. Kundi yung dalawang puso na nagmamahalan. Silang gagawa ng kanilang kapalaran. Pero talaga masakit para sa ating mga kababayan na wala doon si PJ. Sorry, Carla Abellana, sabi ni Jamie Dacia. Oo, nagtaka din ako eh. Sabi ni Marichu, Formación Espiritu, sana po na inisip ni Carla na magiging kasiraan din niya ang ginawa niya. Kahit ano kasi mangyari, ama niya pa rin si Rhea Abellana. Tama. Tama yan. At sabi naman ni Randy Balaguer, na the only commandment, di ba po, with a promise, is to honor your parents. You will be blessed by long and prosperous life. Yan lagi ang sinasabi ko sa bride and father dance sa reception program ko. Totoo yun. Yun ang kaisa-isang pangako na nakalagay sa 10 Commandments na pag nirespeto po ang iyong mga magulang, hahaba ang iyong buhay at kaganda ang iyong kapalaran. Tama ka dyan, Randy Balaguer. Pero siguro, aware din siguro si Carla at ang pamilya niya na, naku, marami na namang sasabihin ng mga ibang tao kapag wala dito ang daddy mo. Siguro alam aware sila. Hindi nila maisip yun. Naku, alam na nila yan. Alam nila yan. Kaya pa rin nila. Ganon. Kung wala doon yung stepdad, hindi masyado masasaktan ang mga kababayan natin. Andun yung stepdad. Okay.